Magandang araw sa inyong lahat. Heto na ang latest weather update para sa iba't ibang bahagi ng bansa ngayong araw ng Wednesday. Nakatawid na sa kalupaan ng bansa ang low pressure area at inaasahang anumang oras ito ay lalakas at madadevelop bilang bagyong Henry. Bukod dito, meron pang isang mas malakas na bagyo na nabuo sa silangan na kailangan din natin bigyan ng pansin sa mga susunod na araw. Kung gusto mo naman lagi kang informed sa lagay ng panahon, huwag kalimutang mag-subscribe dito sa channel. Unahin natin ang weather advisory kaugnay ng low pressure area na patuloy nating binabantayan sa loob ng bansa. Ngayong araw, July 1, inaasahan ang pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters sa Quezon, Batangas, Palawan, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque. Pagdating naman bukas July 2, ang parehong antas ng pag-ulan na nasa 50 to 100 millimeters ay inaasahan sa Palawan. Mahalaga ring tandaan na ang forecast rainfall ay pwedeng mas mataas pa sa mga mountainous at elevated areas. Bukod pa rito, ang epekto sa ilang lugar ay pwede pang lumala dahil sa significant antecedent rainfall o iyong mga nauna ng pag-ulan na nagpabasa na sa lupa bago pa ang kasalukuyang sama ng panahon. Sa kasalukuyan, nasa West Philippine Sea na ang low pressure area. Ibig sabihin, nakatawid na ito sa kalupaan ng bansa, pero nakaka-impluwensya pa din ito sa maraming bahagi ng Luzon at Visayas. Kasabay nito, ang southwest monsoon ay patuloy ring nakaaapekto sa western section ng Mindanao. Para sa Metro Manila, Visayas, Central Luzon, Calabarzon, Mimaropa at Bicol Region, inaasahan ng cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng low pressure area. Hindi lang ito simpleng maulap na kalangitan o ambon. Ang ibig sabihin nito ay may mas malinaw na posibilidad ng mga pag-ulang pabalik-balik sa loob ng araw at sa ilang pagkakataon ay pwede itong lumakas hanggang sa maging moderate to heavy rains. Kaya para sa mga nasa mga bahaging ito ng bansa, mahalagang huwag maging kampante kahit humihina o pansamantalang tumitigil ang ulan. Kapag nananatiling makapal ang ulap at mabigat ang pakiramdam ng hangin, pwede pa ring sumunod ang panibagong buhos sa mga susunod na oras. Sa Metro Manila, ang ganitong klase ng panahon ay pwedeng magdala ng malawak na abala sa araw-araw na galaw ng tao. Maaaring hindi tuloy-tuloy ang malakas na ulan mula umaga hanggang gabi, pero kapag tumapat ang mas mabigat na buhos sa tanghali o sa oras ng uwian, mabilis nitong maaapektuhan ang trapiko, ang mga kalsadang madaling bahain at ang mga commuter na nasa labas. Kaya para sa mga empleyado, estudyante, rider at sa lahat ng may lakad, mas mabuting nakaantabay sa mabilis na pagbabago ng panahon. Sa ganitong setup, pwedeng mukhang maayos pa ang paligid sa umaga pero biglang sisikip ang ulap at bubuhos ang ulan pagdating ng hapon. Sa Central Luzon at Calabarzon, kailangan ding mas maging maingat dahil ang mga lugar na ito ay nasa hanay ng mga rehiyong direktang naaabot ng ulap at pag-ulan mula sa low pressure area. Sa mga probinsyang may mabababang komunidad, ilog, estero at mga bahagi ng kalsadang mabilis maipunan ng tubig, mas mataas ang posibilidad ng localized flooding kapag tumagal ang pagbuhos. Sa Batangas at Quezon, lalo na, mahalagang isaalang-alang ang weather advisory sa unahan dahil malinaw na kabilang sila sa mga lugar na may mas mataas na tsansa ng mas malalaking volume ng ulan. Kapag pinagsama ang nauna ng pag-ulan at ang bagong buhos mula sa kasalukuyang sistema, mas tumataas ang panganib ng flash floods at landslides. Sa Bicol Region, mahalagang tandaan na ang low pressure area ay may kakayahang magdala ng mas masinsing ulap at thunderstorm activity habang ito ay kumikilos pahilagang kanluran. Sa mga lugar na may matatarik na bahagi ng lupa, sa mga paanan ng bundok, at sa mga komunidad na madalas tamaan ng pagbaha, hindi dapat maliitin ang mga pag-ulang ito. Kahit hindi pa ito isang ganap na bagyo sa puntong ito, sapat ang kaniyang lakas bilang low pressure area para maghatid ng masamang panahon sa maraming bahagi ng rehiyon. Sa Visayas naman, dahil malawak ang sakop ng forecast area, mahalagang tandaan na hindi pantay-pantay ang bagsak ng ulan sa bawat probinsya. May mga lugar na maaaring mas pabalik-balik ang buhos, habang ang iba naman ay pwedeng makaranas ng mas matinding thunderstorm sa maikling panahon. Sa Mimaropa, lalo na sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro, Marinduque at Palawan, doble ang kahalagahan ng pagbabantay dahil bukod sa general forecast ay malinaw ding kabilang ang mga lugar na ito sa heavy rainfall outlook.
Sa Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Marinduque, ang weather advisory ay malinaw na nagsasabing mula ngayong araw hanggang bukas ay may posibilidad ng mga pag-ulan. Sa Palawan, mas mahalaga ang maagang pag-iingat dahil kasama ito sa heavy rainfall outlook sa dalawang sunod na yugto. Kapag ang isang lugar ay napapailalim sa advisory sa magkakasunod na araw, tumataas ang tsansa na ang mga ilog, mga daluyan ng tubig at ang lupa mismo ay unti-unting mapuno o lumambot. Kaya sa mga komunidad sa Palawan na malapit sa mga ilog, sa mga baybaying lugar, at sa mga barangay na madaling ma-isolate kapag malakas ang ulan, mahalagang maging handa habang maaga pa. Para naman sa Zamboanga Peninsula, Bar-MM, Lanao del Norte, Sultan Kudarat, South Cotabato, Sarangani, Davao Occidental, Davao del Sur, at Davao Oriental, ang forecast weather condition ay cloudy skies with scattered rains and thunderstorms dulot ng southwest monsoon. Ibig sabihin, bagamat ang low pressure area ang pangunahing dahilan ng pag-ulan sa malaking bahagi ng Luzon at Visayas, ang southwest monsoon naman ang mas malinaw na weather driver sa kanlurang at timog bahagi ng Mindanao. Pagdating naman sa hangin at kondisyon ng karagatan sa Central Luzon, Southern Luzon at Visayas, inaasahan ang light to moderate na hangin mula southwest to southeast. Ang coastal waters dito ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.5 meters. Ibig sabihin, sa ilang bahagi ay pwedeng mas magalaw ang dagat kaysa sa karaniwan lalo na kung may kasabay na thunderstorm activity. Sa mga mangingisda at sa mga gumagamit ng maliliit na bangka, mahalagang tandaan na ang pangkalahatang forecast ay hindi laging eksaktong sumasalamin sa biglaang pagbabago ng kondisyon kapag may makapal na ulap or thunderstorm sa malapit. Sa rest of Luzon, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southeast to east, habang ang coastal waters ay slight to moderate na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 2.1 meters. Sa Mindanao naman, ang hangin ay light to moderate na magmumula sa southwest to south at ang coastal waters ay slight to moderate rin na may taas ng alon mula 0.6 hanggang 1.2 meters. Sa pangkalahatan, hindi pa ito ang pinakamapanganib na sea condition sa buong bansa, pero hindi rin ito dapat balewalain lalo na kung may sabay na thunderstorm at bigla ang pagbabago ng ihip ng hangin. Ngayon, pag-usapan naman natin ang tungkol sa low pressure area na nakatawid na sa kalupaan ng bansa. Batay sa bagong datos, inaasahan na ito ay patuloy na lalakas at magiging bagyo. Kung ito ay nasa loob pa ng Philippine Area of Responsibility kapag naging ganap na tropical cyclone, tatawagin itong Bagyong Henry. Sa kasalukuyang pananaw, inaasahan din na kikilos ito pahilagang kanluran patungong Hainan area, papalayo sa kalupaan ng bansa. Ibig sabihin, habang tumatawid ito at habang nasa paligid pa ng kalupaan, maaari pa nitong dalhin ang mga pag-ulan sa maraming bahagi ng bansa. Pero habang lumalayo ito patungo sa Hainan area, posibleng mabawasan ang direktang impluwensya nito sa kalupaan ng Pilipinas. Bukod dito, patuloy ding minomonitor ang isa pang kasunod na bagyo na nasa malayong silangan ng ating teritoryo. Ayon sa mga weather model run, ito ay inaasahan na posibleng umabot sa super typhoon level. Sa puntong ito, ang track nito ay nakikitang lalapit sa may extreme northern Luzon. Pero dahil malayo pa ito, marami pang pwedeng magbago sa kilos at galaw nito sa mga susunod na araw. Ibig sabihin, hindi pa dapat ituring na final ang direksyong ito. Sa mga long-range forecast, normal ang pagbabago ng track, bilis at lakas ng isang sistema habang dumarami ang pumapasok na bagong datos. Kaya kahit may senyales ngayon na maaari itong lumapit sa extreme northern Luzon, kailangan pa rin itong bantayan ng mabuti sa mga susunod na updates.